matinding banat ng isang retiradong general laban kay NBI Director na si Matibag matapos lumabas ang mga lumang video nito kung saan makikita at maririnig ang matitinding pagbabanta nito sa ilang individual. Naiugnay naman ito sa naging akusasyon ni Matibag laban kay Vice President Inday Sara Duterte kung saan sinasabi nito na dapat umanong suriin ang mental health ng Vice Presidente at sa pangyayaring ito tila hindi si VP Sara ang may problema kundi ang mismong NBI Director. Narito ang paliwanag ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post na ang balita ngayon. Title, Retired Brigadier General, may patotsada kay Matibag matapos lumutang ang mga lumang viral videos. Tila may patotsada si Retired Brigadier General Orlando De Leon kay NBI Director Attorney Milvin Matibag matapos kumalat sa social media ang ilang lumang viral videos nito na siya namang nagdulot ng tanong sa kanyang asal at kilos. Ito ay kasunod ng pahayag ng NBI sa isang pagdinig na isinasama sa kanilang investigasyon ang pagsusuri sa mental behavior ni Vice President Sara Duterte gamit ang Behavioral Science Department. Sa gitna ng muling paglutang ng mga lumang video ni Matibag, sabi ni De Leon, marami nang naglalabasan na video ni Matibag for analysis by the NBI Behavioral Science Department. Ibig sabihin lang nito mga kababayan, dapat talagang itong si NBI Director Matibag ang dapat magpakonsulta kung ayos pa ba ang kalusugan at pag-iisip nitong si Matibag mga kababayan. Nauna nang ipinaliwanag ni Matibag sa isang pagdinig na ang behavioral assessment ay ibinabase sa mga video at public statements. Aniya, ang ginagawa po namin doon sa aming Behavioral Science Department, ibinabase namin doon sa mga video na nakikita namin. Sa paglabas ng mga Itong lumalabas mga kababayan, talagang nagpapatunay. Dapat tingnan din itong mga video na inilalabas patungkol ho dito sa behavioral ni Matibag. Ang video ni Matibag, tila nabaliktad ang usapin. Ang pahayag ni De Leon ay itinuturing ng ilan bilang paalala na kung video ang magiging batayan ng behavioral analysis, maaring hindi lamang isang panig ang dapat masuri. Ako. So yan nga mga kababayan, tama. Hindi lamang iisang panig ang masuri. Kung gusto nilang suriin itong behavioral health o yung ugali ni VP Sara Duterte, sana ay tingnan din ang behavioral nitong NBI Director mga kababayan. Dahil alam naman ho natin, ito yung nangunguna sa mga investigasyon, lalong-lalo na sa mga opisyal, dapat matino ang pag-iisip ng NBI Director. Kung magsasabi siya patungkol sa kalusugan ng ating Vice Presidente, dapat malusog din ang kanyang pag-iisip. Napakinggan ko, nakita ko yung interview. I don't know kung interview ba ito o cellphone conversation. Galit na galit si Attorney Matibag, hindi pa siya NBI Director noon ang pagkakalam ko. Galit-galit. Nagmumura, PI ng PI. May binanggit pa ng... So ito ata yun mga kababayan, yung kaaway niya dito, yung nagbibideo na si... Kung hindi ako nagkakamali, ay pangalan ay Mel Sabio ba? Confirm nyo nga mga kababayan. Gurgurin kita. Ano? So, tama itong patutsada ni General De Leon. Bakit si VP Sara lang ang i-analyze nyo ang kanyang mental health at mental behavior? Ito grabe, oh. So, yan ang kasabihan na back to you. When you point a finger to somebody, remember, 3 fingers are pointing on you.
So, dapat talaga imbestigahan din itong si Matibag, mga kababayan. Yun yung pinakamagandang gawin do'n. Magkaisa yung sambayan ng Pilipino para imbestigahan din itong si Matibag. I don't know, wala pa namang reaksyon si Director Matibag tungkol itong naglalabasan na ano. Sa tingin ko, gagawa na naman sila yan ng panibagong script, mga kabayan. Oh, kung minsan kasi, siyado tayong nagmamalinis, hindi natin nakikita ang, ano, sabi sa Biblia na, "You hypocrite," sabi ng Panginoon. "Why do you notice the speck?" Yung speck, maliit lang yon. "In your brother's eye, when you yourself, you have a plank." Kung plank, malaki. Troso ba? Yan yung sinasabi, mga kababayan, na dapat, no, kung gusto mo turo, no, mga kababayan, ay tanggalin nyo muna yung trosong nakasabit o nakalagay ho sa inyong mga mata. Katulad nitong si Matibag, mga kababayan, dapat munang tanggalin niya yung trosong nakaharang sa kanyang mata bago niya makita yung kamalian ng iba. Ganyan yung mga kapanahunan ni Panginoong Isus, ang daming mga hipokrito. Kaya sabi niya sa mga religious leaders, "You hypocrites! You honor me with your lips, but your heart are far away from me. You hypocrites!" Ano ba yung sabi na, "You appear clean outside, but your heart is full of evil." So, sa ngayon, ito, opinion ko lang ito, mga religious and political leaders ngayon are full of hypocrisy. Palaging Duterte yan. Duterte, mamamatay tao. Duterte, kurakot, Allah. Takot na takot kasi sila, mga kababayan. Yan yung katotohanan. Takot na takot sila kaya VP Sara Duterte. Yan ang ginagawa nila to destabilize o para sirain ng husto yung mga Duterte. Yan ang gusto lang nilang mangyari. Na kahit napakaraming mali na nangyayari sa gobyerno, Duterte pa rin ang Duterte ang gusto nila. Kala mo, napakalinis nila. Ilan yun? 125 million lang yung confidential funds ni VP Sara. Tapos, ang notice of disallowance, I think 73 million lang. Grabe na. Grabing paratang ng pagnanakaw. Yung ibang opisina, Office of the President, billions ang confidential funds. Bakit hindi pinapakialaman? Office of the President, laki, napakalaki ang notice of disallowance. Wala lang din. Sa SALN ni VP Sara, in a span of, I think, 16 years, tumaas lang ng 70 million, unexplained wealth na. Ang presidente, tingnan nyo ang SALN ng presidente. Napakalit nung una, I think, 95 million lang nung governor siya sa Ilocos Norte. Ngayon, 1.3 billion na. So yan ang dapat silipin talaga. Tingnan nyo naman, 1.3 billion ang pera ng presidente. Tapos ayaw ho nilang silipin yan. Bakit? Hindi ho kasi sila mahihirapan, no? Tanggalin si Bongbong Marcos. Ang pinaka-goal talaga nila ngayon, mga kababayan, ay si VP Sara. Kasi once na tinanggal ho nila si Bongbong Marcos, ay ang uupo ay si Vice President Inday Sara Duterte. Doon na sila mahihirapan na tanggalin si Vice President Inday Sara Duterte. So ngayon, ang gusto nilang mangyari, mga kababayan, kahit kakaunti lamang aligasyon kay VP Sara, pinapadami nila nang sa ganun ay matanggal si VP Sara dahil napakadali
Parang dito sa ilang mga grupo, katulad na lamang ng makakaliwang grupo, napakadali nilang tanggalin si Bongbong Marcos Jr. So malaking balakid lang talaga sa kanila si BP Sara, kaya nandoon yung focus ho nila laban kay BP Sara Duterte. Sino pa? Si Romualdez. Ganon din. Yung pagtaas ng kanilang 3.6 billion si Romualdez. Si Ombudsman Boying Rimulya. Yung percentage ng pagtaas, grabe. Lacson. Ganon din. Bakit si BP Sara lang ang tinitignan? Kaya yun, yung kala nila, malinis sila. At sige lang, you cannot put a good man or woman down. Basta ako, buo ang, hindi naman santo o santang mga Duterte. Kailan kung pagbabasihan mo yung governance nila, yung kalagayan ng Davao City ngayon, mas naniniwala ko na maganda ang kahihinatnan ng ating bansa pag Duterte ulit ang mamuno. Tingnan nyo, panahon ni Tate Digong. Nagkaroon pa tayo ng pandemic noon, ha? Partida yon. Kaya lang, maraming nagawa. Ngayon, wala namang pandemic. May nagawa? Walang nagawa, puro lang ngawa, mga kababayan. Meron. Flood control mess. Kurakutan, kaliwat kanan. Maleta to the left, to the right. So yan nga mga kababayan, ang naging komento opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa naging behavioral dito ni Matibag, at yan din ang patungkol sa naging pahayag ng isang retiradong general. Sino ba ang dapat mga kababayan na tingnan ho ang behavioral o mental health? 'Di ba? Sa tingin ho natin, itong si Matibag, kasi yung kay BP Sara mga kababayan is conditional ang nangyari, na kasi binakbakan ng husto yung ating Office of the Vice President. Siyempre, babawi yung ating BP Sara, no? Kaya naman, nagkaroon ho ng behavioral na sinasabi, kung sakali na matege ako, may inutusan na ako para itege rin yung tatlong ito. Pero itong si Matibag mga kababayan, talagang diretsuhan. Diretsuhan ho ang kanyang mga sinabi, although mga kababayan na walang video, kundi audio lamang. Pero malinaw na malinaw mga kababayan. Tapos meron pa ho isang video na kumakalat, ay nagwawala ho si Matibag. Di ba? Yun naman ay panigurado isang iskandalusong action ni Matibag na hindi dapat ginagawa ng isang NBI director, no? Ay grabe ho mga kababayan. At ngayon pala, no? Ngayong araw ay unanimous ang decision nitong mga crocodiles diyan sa House of Crocodiles, mga kababayan, patungkol ho dito sa, hindi ko alam kung ano mangyayari after this mga nangyari ngayon. Baka sunod na araw is magbotohan na sila sa plenary para dalhin na ang impeachment complaint sa Senado, at doon na magtitipon, doon na magaganap ang bloodbath, kung saan ay posibleng pumunta, panigurado pupunta yung ating Vice Presidente to defend herself mga kababayan. At doon na mangyayari ang banatan, ang bakbakan ng mga matatalinong mga official, mga abogado ni BP Sara, at siyempre doon na mako-cross-examine itong mga bulaang witness na kinuha nila Trillanes, nila De Lima, nila mga makakaliwang grupo na galit kay BP Sara Duterte, galit na galit kay Pangulong Duterte. So ayaw ho nila na tumakbong presidente si BP Sara Duterte, dahil nga mga kababayan, ang mangyayari ho nito, itong mga makakaliwang grupo ay mawawalan na ho sila ng tuluyang kapangyarihan, at kasi ang gagawin ni BP Sara,
every campus ay magtatalaga ng mga opisyal, siguro mga magkakaroon ng parang mga secret agent mga kababayan sa mga bawat paaralan para tuldukan na itong sinasabing pangre-recruit nitong mga makakaliwang grupo kung saan ilang buwan na ho ang nakakalipas o ilang araw o ilang linggo na ang nakalipas, napakaraming involved na mga kabataan at ang mga kabataan na ito mga kababayan ay mga estudyante ng iba't ibang universidad kung saan sila ho ay nako-corn beef doon sa kabundukan. O ngayon, wala na. Yari sila ngayon pag naging presidente si VP Sara Duterte. But as of now, hintayin natin yung magiging action. Kasi hindi natin alam kung ano yung galawan sa Senado pero tiwala naman ng sambayan ng Pilipino na merong bilang ang mga senador na susuporta para kumbaga i-absuelto si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya naman talagang todo galawan na ho ang grupo ni Lacson, ni Soto na ito yung kaalyado ni Bongbong Marcos Jr. So ang hindi alam ni Marcos Jr. na kapag tinanggal nila si VP Sara Duterte bilang Vice Presidente, hindi alam ni Marcos Jr. na siya ang isusunod nitong mga makabayan. Iipunin yung mga dokumento. Oh. Yan ang matindi ho natin. Ito yung sinasabing bloodbath. Pero hindi. Sa tingin ko mga kababayan, hindi mananaig itong ginagawa nilang mga akusasyon kay VP Sara. Kaya naman doon dito sa House of Crocodiles mga kababayan ay todo na ho ang ginagawa nilang paninira kay VP Sara Duterte nang sa ganun ma-acquit man o maabsuelto man dito sa Senado ay nagawa na ho nila ang kanilang role para sirain yung ating Vice Presidente dyan sa House of Crocodiles. Ayan, abangan ho natin at magsasama-sama ho tayo mga kababayan dyan sa Senado. Hindi ko alam, baka maybe next week or another week. Antay na lamang ho natin kung ano yung magiging resulta. Basta ngayon mga kababayan, mananatili tayong nakasuporta para sa ating Vice Presidente dahil ilalagay natin ang ating Vice Presidente bilang Presidente ng Pilipinas. Walang iba kundi si Inday Sara Duterte.